Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Aries sa buong buwan ng November 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. As long as tumatama naman yung reading sa sitwasyon nyo, mali lang yung gender, di huwag nyo napansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. So, kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video, hanapin ito. Kung hindi pa rin, edi ito na. Ito ang last deck. Ito na yung nakita ko kanina. Ito pa rin. Sinapol ko naman. Baka meant to be talaga. Ano kaya yan? Well, sa case na to, parang may something na parang binaliwala dito. Either kayo yung binaliwala o kayo yung nambaliwala. Pero probably kayo yung binaliwala kasi card din to ng rejection. So kung ang case ay feeling rejected kayo in the past or recently, for some reason, magsasaya kayo, don't worry. So sabihin natin may opportunity na dumating, halimbawa lang. Tapos, nag-apply kayo. Kaya lang, sad to say, hindi kayo natanggap. So don't worry, try again. Kasi dito, this time, pasado na. Ganun ang dating. Ano pa? Sabihin natin, na-reject kayo ng tao talaga. Halimbawa, may gusto kayo, tapos feeling rejected kayo. Don't worry. Whether may dumating na bago o wala, for some reason ay magsasaya kayo sa November. Okay? May something na magkukos para maging masaya kayo na para bang malilimutan nyo yung sadness. Okay? Due to rejection of something. Ano ba? Sabihin naman nating bigla kayong ginost. Halimbawa lang may makarelate dito, whether nangyayari na to, mangyayari pa lang. Kasi pwede rin kasi itong yung feeling na na-disconnect kayo sa someone na important sa inyo. So, yun nga. Sabihin natin nagkaroon ng problema sa communication o ginost. Don't worry. May iba na pwede mag-cause para maging masaya kayo. Sabihin natin magkakapera kayo. Darating yung bonus. Advance ang bonus. Bonus, di ba? Who knows? O sa iba, ganun. Advance, yung 13th month pay, o yung tax. Ewan ko, ano ba tawag doon? Tax return? Who knows? Baka iba nga, yung pwedeng mag-cause ng happiness iba sa inyo. At least magiging happy, di ba? Na para bang, yun nga, malilimutan nyo yung kalungkutan. Anyways, bababa ako nito. 6 of hips. The devil. Ano to? Well, pangit yung combination. Kasi, mukhang may purpose yung iba sa inyo at magtatagumpay sila. Kaya lang, ang pangit kasi nga, the devil. Ito kasi ay 6 of wands. So, the devil. So, ito, parang magtatagumpay kayo. Kaya lang nga, toxic yung parang gustong pagtagumpayan ng iba sa inyo. Be healthy. So, ano example nun?
competition, cheating. Di ba? Nakikipag-compete yung iba. Halimbawa lang. Nakikipag-compete yung iba sa original. Kasi cheating nga. So, ibig sabihin, may competition sa pagitan ng tatlong tao. Pero, syempre, excess yung isa. So, babae sa babae, lalaki sa lalaki, may competition. Unhealthy, di ba? So, pwede rin sa work, may unhealthy competition. Na parang toxic. Yun yung energy ng devil, toxicity, di ba? Anything na too much na pwede mag-cause ng pain din sa ibang tao o sa sarili. So, pwede mapektuhan ng sarili. Naman yung health. So, beware. O sabihin natin pinagbawalan yung iba sa inyo, pero sinunod pa rin yung layaw. Whether kayo mismo to, o ito yung anak nyo, o ewan ko. Basta ganun yung energy. May taong pagsasabihan, bawal to. Pero, di mapigilan eh. Sinunod niya pa rin ang gusto kahit mali. So, ganyan yung eksena. Tingnan natin dito. Ano pa masasabi nito? Puro senaryo lang to. Ha? So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, dito sa case na to, may babae. Pero, may iniisip siya eh. So, ang iniisip niya ay probably anything to do with legal matters. O, seryosong topic na may kinalaman sa halimbawa lang, law. Kasi lawyer to. Law in general. So, halimbawa, example ulit. Ano yung isipin ng babae niya? Tax. Kailangan niya na magbayad ng tax. So, ewan ko. Basta tax. Yun lang naman medyo mabigat eh. Di ba tax? Naisip-isipin mo. Ano pa ba? Pag law. May kinalaman sa law. Ano pa ba? Siguro, mga babayarin, di ba? Mabigat na usapan din yan. Mapapaisip yung babae. Mga deadline, siguro, na kailangang matapos agad-agad, na parang mape-pressure siya. Mga importanteng submission ng documents. Ganon. May ganyan kasi pag nag-work sa office, corporate job, na parang dati nung nag-work ako, November yun eh. May submission ng yearly na agad. Pero November eh. Ginagawa mo na pang yearly. Hindi siya December. Dapat matapos mo siya ng November. Ganon. Imbis na December. Advance eh. November pa lang dapat yung yearly ng something submission na agad. Kaloka. Basta ganun. Depende sa company. So, mga submission ng documents, yun lang naman naiisip ko na seryoso. Kung nasa corporate job, o office, o nasa admin position, o HR, ganyan. Pero babae lang naman yung mapapaisip dito. Hindi makasama yung lalaki. Ngayon, may consultant tayo. At country house. So, ano to? So,
So, ang dating kayo mismo to. Sa November, tingin ko magkakaroon kayo ng time para maging comfortable, makapag-relax. Parang maganda yung aura. Pero, paano maging maganda? Siguro sa lalaki lang to. Lalaki kasi to eh. Yung lalaki lang yung magiging somewhat comfortable, relax dito. Kasi babae to eh. Babae yung parang matotoxic dito sa documents o anything na parang legal matters, seryosong usapin, gano'n. Ito, lalaki to. So, tingin ko yung lalaki lang yung parang makakalma ang kanilang isip, magkakaroon ng somewhat peace of mind sa November. Lalo na kung ang pinoproblema niya ay tungkol sa relasyon. Ngayon, kung single naman siya, whether may dumating o wala, okay lang. Ganun. Hindi siya sad. As in, kalmado lang siya. Hindi rin siya happy. Nandun lang siya sa middle. Maganda nga yun eh, di ba? Hindi ka masyadong sad, di ka happy. Sa middle ka lang talaga. Yung wala kang pakialam, gano'n. Ano pa? Parang, yung lalaki dito madalas nasa bahay lang. So, somewhere na comfortable siya, feeling niya comfortable siya, sabihin natin gusto niya sa forest, doon siya comfortable, di madalas siyang naandun sa forest, halimbawa lang. Pero halimbawa nga, gusto niyo sa bahay lang, doon kayo may peace of mind. Di doon, lagi siya nandun sa bahay lang. Twelve minutes na pala to. So, ito na. Punta na tayo dito. Ito ang last deck. Ano yun? Transformation, dedication. So, depende kung nasa ng dedication ng iba sa inyo. Pero may transformation daw. So again, alam nyo yan. Okay? Kung nasaan yan. Kung nasaan ang dedication nyo, may transformation daw na maaaring mangyari. So, dedication, sabihin natin, wala kayong time, halimbawa lang. Whether kayo to o ito yung person nyo. Halimbawa lang, ha? Tapos wala kang time sa relasyon, kung dun ang dedication sa relasyon. Magkakaroon nga ng pagbabago in a way na magkakaroon na kayo ng kayong dalawa ng time sa isa't isa, ng madalas sa November. Ngayon, kung sabihin natin work, dedication. Tinatamad yung iba sa inyo mag-work, parang bored siya sa work niya, wala siyang energy, ulit na lang yung nangyayari, na parang mawala na siya ng ganang pumasok. So, for some reason, may transformation dito. So, ewan ko kung anong pwedeng mag-cause para maging motivated kayo sa November na to. Pero, in short, may inspire kayo mag-work. Magiging productive ang November para sa mga work, kung work ang dedication, ha? Kung work ang topic. Kasi nga, depende sa inyo. Nasaan yung dedication nyo eh. Kasi yung iba, loveless. Siyempre, kung loveless ka, di yun ang priority. Nandun ang dedication mo sa work. Pero kung in a relationship, yun ang priority di magbase na lang kayo doon sa sinabi ko kanina. Basta ang mahalaga, may change.
Okay? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.